Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na Pinamagatang. Nagsisimula ang episode 1 sa mga pirata na umaatake sa mga marine sa pamamagitan ng paghagis ng mga bomba sa kanila. Ipinakita na tatlong mapanganib na pirata ang responsable sa pag-atake at tinatawag silang mga Baroque Group. Isa sa mga marine ang nakatakas at iniulat ito kay Commander Ripper. Isinara nila ang pinto at naghanda ng kanilang mga baril para bumaril, pero isang Baroque agent ang pumasok at ginamit ang kanyang kapangyarihan para maglabas ng mga kamay mula sa kanilang mga tiyan, na tumulong sa kanya para madaling talunin ang mga lalaki. Ginamit din niya ito para pilitin ang isang marine na patayin si Commander Ripper. Tinanong niya ang huling survivor kung saan nila karaniwang inilalagay ang kanilang mga patay. Pagkatapos nilang makumpirma ang katawan ng isang miyembro ng kanilang grupo na napatay, inamin ng huling natitirang marine sa grupo na ito ay gawa ni Rorino no Zoro. Nalaman nila na si Zoro na dati ay isang pirate hunter ay isa na ngayong pirata at hinahabol niya ang One Piece. Nalaman din nila na ang kanyang kapitan ay isang batang tinatawag na Monkey Luffy. Nagbago ang eksena at ipinakita sa atin ang grupo ng pirata ni Luffy. Ito si Sanji, ang chef ng grupo na siguradong walang magugutom sa barko. Si Usopp ay kilala sa kanyang sobrang tumpak na pagtira at matalinong taktika. Si Nami ang navigator ng grupo at si Zoro naman ay isang lalaki na napakahusay sa espada. Iminungkahi ni Sanji na kung pupunta silang lahat sa Grand Line, dapat silang dumaan sa isang isla na tinatawag na Lugton para makapag-shopping. Pumayag ang lahat sa ideya maliban kay Usopp na alam kung gaano ito kapanganib dahil wanted pirates sila. Tinanong nila si Luffy bilang kapitan, pero gusto ni Luffy na dumiretso na sila sa Grand Line nang hindi tumitigil. Pero nang sabihin ni Nami sa kanya na ang Logtown ay ang lugar kung saan pinatay si Gold Roger, ang lugar kung saan ipinanganak at namatay ang hari ng mga pirata, kung saan nagsimula ang alamat ng One Piece. Nagbago ang isip ni Luffy at sinabi na magtungo sila sa Logtown. Biglang dinala tayo ng eksena sa isang flashback sa Logtown noong oras na papatayin na ang hari ng mga pirata na si Gold Roger. Si Vice Admiral Monkey D. Hope, na siya talagang nakahuli sa hari ng mga pirata, ay bumisita sa kanyang kulungan. Matapos silang mag-usap sandali, humingi si Gold Roger ng isang pabor sa Vice Admiral. Ibinunyag niya na may anak siya. Gusto niya na hanapin ito ng Vice Admiral at panatilihing ligtas. Bumalik sa kasalukuyan, sa wakas ay dumating si Luffy at ang kanyang grupo ng pirata sa Logtown. Sobrang excited si Luffy dahil nasa lugar siya kung saan nagsimula ang lahat. Nalaman nila na ang ika-22 festival ng pagpatay kay Gold Roger ay nagaganap ngayon at nag-aalala sila dahil magiging mahirap para sa kanila na hindi mapansin. Iminungkahi ni Nami na maghiwa-hiwalay sila. Sinabi niya kay Sanji na samahan si Luffy para bumili ng pagkain habang siya ay pupunta sa Fashion District. Pinahiram din niya si Zoro ng pera dahil gusto nitong bumili ng mga bagong espada. Habang nag-uusap sila, may isang taong nakahood na nakitang nagmamasid sa kanila. Samantala, dumating si Captain Smoker sa Marine Station at may dala siyang isang bilanggo na tinatawag na kotsa ng Yes Parade. Alam ni Captain Smoker na dahil ngayon ang festival ng araw kung kailan namatay ang hari ng mga pirata, maraming gustong maging pirata ang pupunta sa Logtown. Kaya sinabi niya sa mga marine na maghanda dahil marami silang mahuhuling pirata. Nabunggo ni Zoro ang isang babae sa kalsada. Kamukha siya ng isang taong kilala niya na tinatawag na Kina. Sinubukan siyang tulungan ng babae kung saan siya pupunta dahil mukhang naliligaw siya, pero hindi siya pinansin ni Zoro. Sa wakas ay nakahanap si Zoro ng tindahan na nagbebenta ng mga espada. Napansin ng nagtitinda ang espada sa kanyang sinturon at tinanong kung maaari niya itong makita. Tiningnan ng nagtitinda ang espada at patuloy niyang tinaasan ang presyo, pero iginiit ni Zoro na hindi ipinagbibili ang kanyang espada. Pumasok sa tindahan ang babaeng nabunggo ni Zoro sa kalsada at sinabi na alam niyang pamilyar ang espada. Ang espada ni Zoro ay tinatawag na Wad Ikimoji, isa sa 21 Great Blades. Sinabi pa niya na may mga taong handang magbayad ng 10 milyong halaga para bilhin ang espada niya at nainis ang nagtitinda dahil nasira ang plano niyang lokohin si Zoro. Tinanong ni Zoro ang babae na ang pangalan pala ay Tashigi na tulungan siyang pumili ng espada dahil marami siyang alam tungkol dito. Nakakita si Zoro ng isang espada,
Pero binalaan siya ni Tashigi na huwag itong hawakan dahil iyon ang Sandaikitsu, isang espada na maisumpa dahil ang mga sikat na swordsman na gumamit nito ay lahat nagkaroon ng malungkot na katapusan. Lumapit ang nagtitinda at sinabi kay Zoro na hindi niya ito maaaring ibenta sa kanya. Matagal na niyang gustong alisin ang espadang iyon pero natatakot siyang masumpa rin. Umiti si Zoro at nagpa siya na subukan kung mas malakas ang kanyang loob kaysa sa sumpa ng espada. Kung manalo siya, dapat ibenta iyon sa kanya ng nagtitinda. Inilabas ni Zoro ang kanyang kamay at inihagis ang kitsu sa hangin, pero bumagsak ang espada nang hindi pinuputol ang kanyang kamay. Nagpa siya si Zoro na kunin ang espada. Samantala, sina Luffy at Sanji ay pumunta para bumili ng pagkain. Tapos na sinami sa kanyang pamimili. Napansin niya na paparating ang bagyo at sinabi na kailangan na nilang hanapin ang iba at umalis sa bayan. Ipinakita ng may-ari ng espada kay Zoro ang isa pang espada na tinatawag na Ubashi, ang pinakamagandang espada sa kanyang tindahan. Sinubukan ni Zoro na ibalik ang espada dahil wala siyang sapat na pera para dito, pero sinabi ng lalaki na ibibigay niya ito ng libre. Humingi rin siya ng tawad kay Zoro dahil sinubukan niya itong lokohin kanina. Matagal na raw simula nang makita niya ang mata ng isang tunay na mahusay na swordsman. Samantala, si Luffy ay umiikot sa lungsod at nagtatanong kung nasaan ang execution platform. Nabunggo niya ang isang lalaki na ang pangalan ay Bartolamo na nag-alok na ipakita sa kanya kung nasaan ang execution platform. Sa wakas ay nakita ni Luffy ang lugar kung saan pinatay ang hari ng lahat ng pirata at pakiramdam niya ay natupad ang kanyang nais dahil nakita niya ito mismo. Pero halata na hindi malinis ang plano ni Bartolamo kay Luffy. Baka sinusubukan niya itong nakawan. Hindi alam ni Bartolamo na si Luffy ay isa sa mga pinaka-wanted na pirata sa Blue Sea. Biglang may kamay na humawak sa sombrero ni Luffy. Ang kamay na iyon ay kinokontrol ng isang clone pirate na tinatawag na Buggy. Nandito siya para turuan si Luffy ng leksyon sa huling pagkakataon. At ngayon, si Clone Buggy ay may bagong kasama sa kanyang crew na isang napakalakas na pirata na tinatawag na Alvida. Gusto rin niyang maghiganti kay Luffy dahil sinunog nito ang kanyang barko. Dahil hindi na maiiwasan ang laban, ginamit ni Luffy ang kanyang nababanat na kamay para suntukin siya, pero dumulas lang ang kanyang suntok. Ipinakita ni Alvida na kinain niya ang sip-sip fruit, kaya kahit anong ihagis sa kanya ay siguradong dudulas lang. Ginamit ni Alvida ang kanyang sip powers para umikot kay Luffy ng napakabilis at tinamaan siya ng bat sa mukha, kaya lumipad siya. Nagising si Luffy at nakita niya na nakagapos na siya. Tumawa si Clone Buggy at ang kanyang grupo ng pirata dahil sa wakas ay nahuli na nila siya. Samantala, naglalakad si Captain Smoker sa lugtaw nang dumating ang isa sa kanyang mga tauhan at nagulat na may mga pirata na nakita sa execution platform. Nalaman din natin na ang babaeng nabunggo ni Zoro ay isa palang marine na nagtatrabaho sa ilalim ni Captain Smoker. Nagkita muli ang grupo ni Luffy matapos nilang bilhin ang lahat ng kailangan nila. Isang tao lang ang nawawala at iyon ang kanilang kapitan na si Luffy. Napansin nila na ang buong crowd ay papunta sa execution platform dahil sa balita na may mga pirata doon. Nagkasundo si Clone Buggy at ang kanyang grupo na patayin si Luffy. Pero bago nila ito magawa, dumating ang grupo ng pirata ni Luffy. Nagsimula ang labanan ng dalawang grupo ng pirata. Inatake ni Nami si Alvida, pero dumulas lang ang kanyang atake. Samantala, dumating si Kabaji, ang kanang kamay ni Clone Buggy, at hinamon si Zoro ng rematch. Madali siyang natalo ni Zoro na parang wala lang. Masyadong mahirap talunin ni Nami si Alvida dahil dumudulas ang lahat ng kanyang atake. Kaya tumulong si Usopp at nagtulungan sila hanggang natamaan nila si Alvida ng pepper spray sa mukha. Habang nangyayari ang laban, dumating ang mga marine pero inutusan ni Captain Smoker ang mga ito na maghintay. Gusto niyang hayaan muna ang mga pirata na maglaban-laban. Nakita ni Tashigi si Zoro at nagulat siya na isa pala itong pirata. Dinala ni Clone Buggy si Luffy sa execution stand. At habang papatayin na niya ito, biglang tumawa si Luffy. Nakilala ni Clone Buggy at ni Captain Smoker ang tawang iyon. Pareho ito ng tawa ni Captain Roger, ang dating hari ng mga pirata. Habang sinusubukan ni Clone Buggy na patayin siya, biglang may kidlat na tumama sa kanya at sumabog siya sa mga piraso.
Nakalabas si Luffy nang hindi nasaktan at nagpasya silang tumakas pabalik sa barko nang dumating si Captain Smoker at ang mga marine para hulihin sila. Habang tumatakas sila, hinarang sila ni Tashigi. Sinabi ni Zoro sa kanyang grupo na tumakbo na papunta sa barko at siya na ang bahala sa kanya. Binalaan niya si Tashigi na dahil alam na nito kung sino siya, hindi magiging matalino para sa kanya na labanan siya. Inatake siya ni Tashigi, pero hindi inilabas ni Zoro ang kanyang espada at madali niyang naiwasan ang mga atake nito. Pero nang makita niyang marunong talagang lumaban si Tashigi, inilabas niya ang isa sa kanyang mga espada at agad siyang natalo. Hindi niya ito pinatay at umalis na lang siya. Hinarang ni Captain Smoker ang daan ni na Luffy at Sanji habang tumataka sila. Buong kumpiyansa na inatake siya ni Sanji, pero naging usok ang kapitan. Ipinakita na kumain din siya ng Devil's Fruit. Ginamit ni Luffy ang kanyang kapangyarihan para suntukin si Captain Smoker ng maraming beses, pero walang epekto dahil nagiging usok ang kanyang katawan. Gumanti si Captain Smoker at parehong natumba sina Luffy at Sanji. Habang hinuhuli na niya si Luffy gamit ang kanyang usok at sinusubukang pabagsakin siya, biglang may isang lalaking nakahood ang dumating at dinala si Captain Smoker palayo. Sa wakas ay nakabalik si Luffy at ang kanyang grupo sa kanilang barko at agad nilang nilisan ang Logtown. At bago natin ipagpatuloy, please like and subscribe, comment para sa episode 2.